Theosia. Okay. Sa wakas, after a few weeks after a few days ng ating first episode, nandito na po ang episode number 2 ng atin pong Red Dot Unlimited Podcast, powered by Theosia Studio. At ito pa rin po ang inyong host. Wala na po kayong magagawa dahil ako na po ito. Ang Kuyatan PR, ang inyong Kuyatan PR, pobreng radtech lang po. At syempre, sa pagkakataon pong ito, ay meron tayong another visitor. Meron tayong panibagong kasama dito. Kung last time, about certain topic, success, business, since ang Red Dot Unlimited ay unlimited ang topic, 'di ba? Kasi ang setup natin is hindi siya limitado lang sa isang area of concern, bagay na isang klase lang na pag-uusapan. Dito po, talagang unlimited po tayo, no? Kaya wag na po natin patagalin. I-welcome ko na po sa wakas, nakasama na po namin. Walang iba po, ang isa po sa mga kaibigan po natin, at matagal na po natin itong kaibigan. At it so happened na sa yugtong ito ng kanyang buhay ay isa na rin po siyang practitioner. At pag-usapan natin kung ano yung kanyang naging buhay before hanggang sa siya po ay naging practitioner na ngayon. Ba? Ano kayang klaseng practitioner po ito? Welcome na po natin. Wag na po natin patagalin ang atin pong kaibigan. Kung tawagin ko to si Doc Sis Cielo. Ayan po, Doc Sis Cielo. Hello, good evening Kuya Tantan. Ayan, diba? Sa wakas natuloy din to, no? Sa wakas. Thank you sa pag-invite dito sa studio na to. At willing naman ako na i-share yung aking mga experience, no? Bago ko narating tong pagiging isang practitioner. Ayun. Actually po, last time, marami na pong pagkakataon na meron na sanang schedule. Kaya lang, may inuubo yung mic. Kung hindi inuubo yung mic, inuubo yung camera. Kaya hindi natutuloy, Ayun. Ngayon nga, parang nagpipigil pa to. Baka daw may biglang di ba? Pero hopefully, tayo naman po ang gusto po nating ibigay sa mga taga-subaybay. May taga-subaybay na tayo, Siyempre, makapagbigay po tayo ng value. At siyempre, thankful po tayo. Salamat po sa Diyos. Una po sa lahat na meron tayong panibagong pwedeng pag-usapan, pagkwentuhan na makakapagbigay po ng value. At welcome po. How am I going to address you po? Doc Cielo, Sis Cielo, or kasi kayo po ay isang naturopathic practitioner. Oh. Ayun. Sige, simulan na po natin to. Masayang usapan po ito. Kasi being a naturopathic practitioner, kasi sa mga iba po, 'di ba? Bago po natin to bigyan ng diin yung inyong i-share sa amin, dito kasi sa Red Dot Unlimited, meron tayong konting signal. Diba? Anong signal po 'yon? Ayan, makikita niyo po ngayon, 'di ba? Nakapatay pa yung ilaw. Oh. Pero ito po 'yung signal natin. Pag sinabi namin na you may start talking when the red dot is on, our podcast RDUs Unlimited is now going on. Ayun. Medyo na brown out. Pero umilaw siya, di ba? What I mean is, you may now start sharing, Doc Cielo, about your experience and kung ano po yung meron po kayo. Kasi, syempre, meron po tayong mga
napagdaanan before po natin narating yung estado natin ngayon. Pero in particular po sa inyo, naturopathic practitioner, usually, di ba, kasi gusto ko lang malaman, how are you being addressed po ng ibang mga pasyente ninyo? Paano po ba kayo tinatawag? Siyempre, di ba, pagka nanggagamot ka, ang tao talaga tatawagan ka nila na doktor. Kami naman, dalawang klase kasi yan eh. Yung isa medical doctor. Okay. So, kilala kami dun sa tinatawag na alternative doctor. Okay. Pero sa ngayon kasi, inaalis na yung alternative doctor. So, kaya tinatawag kami na naturopathic practitioner. Okay, Yun kasi ang po natin. Kasi may mga binababa din po sa amin na inaayos yun lahat. Kasi nasanayan, pag alternative doctor, kwak-kwak. Di ba? May ganun ba? Yes, Kuya Tantan. At iyan nga yung inaayos po ngayon na maging, kumaga, professional din. Paanong naging, kasi alam naman natin yung alternative alternative way of treatment. Pero never in my mind na parang tinawag pa lang Dr. Kwak-kwak? Yes. Bakit daw? Albularyo, ganon? Kasi noon, pag sinabing albularyo, si tapal-tapal. Tapal-tapal. Sa mga probinsya, tama. Tapal-tapal. So, kwak-kwak. Ibig sabihin, kaya tinawag na alternative kwak-kwak, walang proper education. Okay. Kasi 'di ba, sa mga barangay, sa mga baryo, talaga namang merong mga albularyo talaga eh. Yun. Hindi ko iniisip na dinikit pala kayo doon, yung alternative. Yun. Dinikit kami doon. Kasi ang nila, alternative doctor, ang dating kaagad noon, kwak-kwak yan. Dr. Kwak-kwak. Ganun ba? Opo. Hindi kasi ako naman po kasi syempre may pinapakinggan tayo, meron tayong sinusunod na nag-guide sa atin. At yung taong yun, talagang okay sa kanya alternative eh. Yes. Okay sa kanya eh. So, with that connotation or with that reality na okay sa kanya yung alternative, kasi pag sinabi mong kwak-kwak, that is something off eh. Yes. Offended talaga siya. Saka talagang siya, parang out of way ka doon. Totoo yan, Kuya Tanta. Natatawa ako kasi ganun pala. Natatawag pala kayong yung alternative doctor or practice as kwak-kwak. Yes. Ang ganda pa simula naman ito, no? Hindi kasi lang naman, napapag-usapan. Totoo naman kasi. Pero sa akin kasi parang sa kalooban ko, hindi ko, kasi meron talaga tayong idea na meron talagang mga doktor kwak-kwak. Yun. Parang mabigat sa loob ko na parang, itong alternative way of, kasi legit to eh. Tapos, how come na ina-address mo siya as kwak-kwak? So, ayun po ang tanong ko doon. Pero ngayon po pala, meron ng ginagawang proper study talaga. Proper study. Dadaan ka talaga sa schooling para maging professional. Para hindi tayo napag-iiwanan. Siyempre, pagka doctor ka, kung ikaw ay nag-aaral ng alternative doctor, nag-aaral ka din naman ng human anatomy. So, paano mo matitreat yung patient mo kung yung human anatomy hindi mo alam? Okay. Kasi, diba? Ako alam niyo naman po, 'di ba? Naging pasyente ko kayo before. Yes, ay talaga na. Hindi mo nakalimutan yun. Naging pasyente ko po siya way back. Iniisip nga namin kanina kung anong taon yun, 2009. Kasi, syempre, nasa Western ako. As Radtech, 'di ba? Pobreng Radtech nga, 'di ba? Naalala ko lang po kasi naging pasyente po kita before at ang point ko lang din nasa Western kasi ako. Pero hindi naman porque nasa Western practice kami na meron kaming mga doctors talaga na yung nasa medical practice, hindi naman saradong ang utak ko pagdating sa
sa alternative, which is ngayon, hindi na pala siya basta alternative kung tawagin. Opo. Please enlighten me nga po, ano bang naging takbo na ng ano ngayon? Kasi ang dati kasi noon, Kuya Tantan, pag sinabing alternative doctor, pang ano ka na, pang last source ka na. Last resort. Last ano ka na nila, last option. Last option ka na. Kasi pag hindi na kaya ng medical, mag-alternative na lang. Lalo na kung wala ng pangtustos, So, anong nangyayari? Alternative. Kumbaga parang option ka na, last option. Yun yung nun kalakaran noon na, yung alam ng marami. Ay nako, mag-alternative ka na lang kasi wala naman na tayong pera. Eto na lang tayo. Doon na lang tayo sa albularyo minsan. Ganun pa nga eh. Which is, ang isang dahilan, kasi wala na nga daw pera. Ayun. Isa yun sa... yung dati yun, kuya, ha? Kaya ina-alternative na. Oo. Dati. Oo. Which is last resort, kumbaga. Last resort na yun. Last option na yun. Kasi hindi ka na mapagaling nung sa Western. So, magiging choice mo na yung tinatawag na alternative. Pero, kaya tinawag siya na alternative. Napunta sa alternative. Oo, nagganon. Pero bago po natin puntahan yung kasunod na sabihin natin, estado ng alternative ngayon, di ba? Tatanong lang ako ng something po na history. Kasi syempre, nandiyan ka na ngayon, Pero before kang napunta po diyan, sabi ko nga kanina, naging pasyente ko po kayo sa X-ray. Opo. Lumbar, di ba? Opo. Lumbar. Ayun. Actually, Kuya Tantan, dalawa kasi yung X-ray na yon. Ayun, tama-tama. Buti naalala mo. Paano kung makakalimutan yun? Ako nag-X-ray sa'yo. Hindi kasi, may nauna pa kasi X-ray na chest. Yung sa chest. Chest. So, nakita doon, yun nga yung sinabi na sa akin na, sa lahat ng asthmatic, ikaw yung walang sakit na TB. So, ang nakita doon, cardiomegaly. You mean? Yung sa chest x-ray ko. Meron ka pong mga diagnosis. Meron ka pong mga findings. Before tayo mag-come up dun sa lumbar. Yes, Kuya Tanta. Maraming istorya Ano ba? Ikukwento ko ba yun? Pwede naman po natin pagkwentuhan. Kasi una po sa lahat, before ka pong napunta dyan, mahalaga po na mapagkwentuhan. Ma-share mo din po sa akin yung pong yung mga ibang mga health conditions. Kasi natataka ako. Bakit? Usually kasi sa mga in-x-ray ko ng lumbar, yung mga malalaking tao. Kuya Tantan naman. Hindi naman. Baka maiyak ako dito dahil maalala ko yung pinagdaanan ko. Huwag ka pong umayak. Okay lang po. Hindi, okay lang yan. What I mean is, yung kasi 'di ba, mga sporty like, mga kaya minsan naman nadudulas, mga ganon, kailangan x-rayin. Sabi ko, ano bang nag-iisip tuloy ako, sabi ko magiging makakausap ko si si Doc Shelo, sabi ko, ano kaya yung mga past experience sa health, kasi nadinig ko din hindi naman natin may tatanggi na aside dun sa mga health conditions mo, meron ka pa palang past or prior medical issues. Like for example, nung hindi pa tayo magkakilala, hindi pa kita na x-ray. Kaya naalala ko na. Buti, limot ko na kaya yun. Kaya, tama, mababanggit ko yung pinagmula noon, bakit nagkaganon. Sure. Pero talaga, 1996, na-diagnose talaga ako ng may stage 1 leukemia. Siyempre, nasa Western medicine tayo. 1996? Yes, pagpasok ko ng college. Doon nalaman na meron akong stage 1 leukemia kasi merong medical. Talaga? Opo. Kaya that time, habang nag-aaral ako, nag-undergo ako ng chemo. Pero lang yun, hindi naman siya yung matapang. College ka na po noon? College, nung first year. 1996? Opo, first year kasi college. Kasi alam ko parang kinder pa lang ako noon. Ako noon? Joke lang po. Kinder. So, ang tanda ko na pala. Grabe. Batch 97 po ako sa college. So, yun yung naalala ko. 1995 kasi, di ba? Tapos 1996. Yan.
doon na-diagnose ako ng stage 1 leukemia. So, nag-undergo naman talaga ako ng medical treatment. Okay. So, may chemotherapy doon na ginawa, pero hindi naman siya yung yung talagang matindi. Hindi yung medyo advanced stage. Hindi. Kasi stage 1. Kasi pa lang naman siya carry naman siya. Para lang maiwasan na wag ako mag-blood transfusion. Oh. Yung time na yon. Pero nasaan ka po nung time na yon? Sa Quezon Province, nag-aaral ako sa PUP that time. Quezon Province. Kaya dapat sa Lucena? Lopez. Sa Lopez? Opo. May PUP ba sa Meron doon. Kaya nga dapat hindi na ako mag-aaral noon kasi pinagre-rest na ako. Kasi ang ko talaga kuya, napakalayo kasi nung naging field ko ngayon doon sa course ko Kaya nga kasi nabanggit nga natin, 'di ba? Ikaw po ay na-diagnose. Hindi hindi ko alam Buti nakapagkwentuhan talaga tayo dito sa Red Dot Unlimited Ito talaga maraming magiging mga istorya tong Red Dot Unlimited na to Hinahalukay mo naman yung mga Ito naman kung worth sharing naman. Pero diba? okay naman kuya. Kung worth sharing kasi makakatulong. Yes, una sa lahat, yun purpose naman po natin to give value yun sa makikinig. At saka syempre hindi naman po tayo parang talagang dead serious ka na parang napakaseryoso mo na sa buhay. Pwede ka naman mag-share ng masaya sa puso. Lalo na kung nagtatagumpay ka, di ba? Ayun. Kaya andito tayo. Yun nga. Pero yun na nga po, balikan po natin. 96, diagnosed na stage 1 leukemia. Then after that, ano pong nangyari? Tapos, siyempre, nakaawa naman ng Panginoon, nakagraduate ako ng college. So, trabaho. Nakagraduate ka ng college, ano pong tinapos mong course? Pero tuloy-tuloy yung medication ko, Bachelor in Business Administration. Wow, kaya pala, magaling ka sa negosyo. So, yun ang nangyari. Kaya lang, 2002, kasi siyempre pag college ka, malayo ka sa magulang, nagdo-dorm ka, umuupa ka, di kung ano lang yung makain mo, no? Okay. Ayan, noodles. Ganun na. Hindi, yung iba kasi, noodles, inihiwaan ng mga gulay kangkong. Walang ganun. Walang ganun. Noodles. Ganon. 2002? Ano yun? Yun yung time na nag-aaral ako ng college. Kaya noong 2002, nagkaroon ako ng chronic kidney disease. So yun na ang dahilan nung kaka-noodles mo, nung college mo. Oo. Kasi, syempre, pagka Gaano kadalas ang minsan ng noodles mo? Araw-araw ang dalas nun. Grabe, no? Merienda, almusal, hapunan, ganun. Kasi, wala dahil wala kang chance makapagluto na kung ano-ano Syempre, ang isip ko nun, wala akong alam sa buhay pa So, noodles, ganon. Ano naman ako kasi, tapos din yung time na na-diagnose ka ng stage 1 nung nanonoodles ka. Oo, may kasama pa yun. Tortillas na black. Isasaw-saw ko sa mayonnaise. Ganon, kuya. Masaya pala ang iyong, healthy pala ang iyong college. Healthy talaga, kuya. Kaya talagang, maraming nangyaring gano'n. Tapos, noong 2000, syempre may work ka na. Ayun na. Andiyan na yung mapupuyat ka. Okay. Tapos may makakasama ka na kain sa mga fast food. Di ba? Siyempre, nakakahiya. Sabi mo, ano ba yan? KJ, di ba? So, makikisama ka. So, na-diagnose ako na 2002 yun. May chronic kidney disease ako. Working ka na niyan? Working na ako noon. Pero, ongoing pa rin yung treatment ko dun sa Stage 1. Kasi may mga medications pa ako doon. Dahil yung bone marrow ko talaga, hindi siya nagpo-produce ng ayos ng red blood cell. Talaga? Yes, pero kuya. Through medication po? Yun talaga. Nasa western medicine pa ako noon. Tuloy-tuloy yun. Kumbaga, naging ko na yun Tapos dumating na tong kidney mo? Yung sa kidney. So, aside from that, nagba-blood transfusion ako quarterly. Kasi yun na yung natin blood transfusion quarterly because of the stage 1. Yes. So syempre, hindi ko alam kung ano yung naging complications. Kaya nagkaroon ako ng kidney problem, CKD. So ang hemoglobin ko totally mataas talaga. Okay. At sinabi ng doktor, yung left kidney ko ay hindi na nagpa-function ng maayos. So may possibility noon na pwede akong i-kidney transplant. Okay. Yung time na yon.
Mahirap lang kami, kuya. That was early 2000s. 2002. Mahirap lang kami, kuya. Wala naman kami Pareho naman po papagamot. tayo. Pareho naman. Kaya nga pobreng reject po Magkano ako yun, eh. di ba? Magkano yun? O sige, abutin ka ng 1,000,000, di ba? So, sabi ko, kung mamamatay ako, di mamamatay. Ganon, di ba? Ngayon, inisked ako for dialysis. Okay. Hindi ako pumayag. Hindi ako pumirma ng waiver. Okay. So ngayon, nakita na doon talaga yung renal vascular disease, yan, yung collagen disease. So, bagsak lahat eh. Namamakyaw ka pala? Namakyaw ako, kuya. So, bagsak lahat talaga yon. Kaya, nung time na yon, pinicturean ako ng ate ko. Alam mo yung camera pa na di flash? Yung Yes. Ano ba yun yung camera na? Wala pang may film. May film. Wala pang cellphone nun eh. Wala pang cellphone nun. Wala pa. So, parang iyon na lang yung niya na handa na siya na mamatay ako. Kinukuha ka na ng souvenir. Yes, kuya. Kasi talagang totally na yun. Hindi na ako talaga nakakaihin. Nakakatheter na lang yun. Tapos, almost 3 months nandun ka sa hospital. So, ngayon, ang ginawa, syempre may medication sa hospital, di ba? May bato pa na bumara sa urethra. Okay. So, nag-undergo ako ng operation sa ureter. Okay. Ngayon, di ba syempre, pag may kidney problem ka, masakit dito, ganyan. Doon na pala pumasok, kuya, yung bago mo ako na x-ray, may nauna ng x-ray sa akin na nakita nila na yung bone ko may problem. Okay. May problem. So, leukemia, stage 1, then kidney, yun, then tapos, merong bara sa... after 3 months nung aking operation, pinabalik ako para sa check-up. So, may iniinda pa rin ako, in pain pa rin yung likod ko. So, ang ginawa nila, in-x-ray yun. Okay. So, ang sabi nila, lang daw, muscle spasm lang daw. Okay. Yun. Susunod-sunod yun, dinadala ko kay Doc Jimenez dito sa Marikina. Okay. Kung pamilya, lagi ako doon. Doc Jimenez. Opo, kung natatandaan niyo. Sa Marikina po yun. So, dinadala ko doon. Parang nung isang araw nagkita kami. Nakita na kayo. So, ngayon, pinag-rest ako. Tapos mga na siya, mga 2006, nararamdaman ko medyo nagnanabness na yung left lower extremities. Yeah, opo. Itong left side. Left. So ngayon, ang ginawa sa akin, pinag-rest ako. Kaya lang, may umaatake na naman sa akin. Doble na. Ano na? Back pain, tapos yung ulo ko, in pain ako palagi. That was 2006. 2006 nararamdaman ko na yon. Syempre, alam mo naman tayo, Okay. magkasama tayo sa ministry. Oo, tama. So, hindi na natin pinapansin yun. Tuloy lang. Hanggat diba? nakakalakad. Oo, tuloy lang. Hanggang sa dumating sa point na in pain ako, inuuntog ko na yung ulo ko. Iniuntog ko na siya. So, nagpa-check up ulit ako. Doon nakita, may abscess ako. Abscess? Sa brain. Wow. So, ngayon, hindi ko na pinansin yon. Kasi ang nararamdaman ko na mas masakit, yung sa spine. Oo. Yung sa spine. So, 2007 yun. Lower back po ba? Lower back, opo. 2007 yun. Tapos, yun na yung sunod-sunod na maraming test. Okay. Kaya yung time na yun na yata yung... Kasi 2008, nasa Angono hospital na, ako sa Angono. Yun na yun na Rizal. nagpanibagong test ako para dun sa lumbar. Yun na yun. So, nakita doon... Kaya ka pala nagkaroon ng x-ray request for lumbar. Yun, x-ray request siya. So, sa madaling sabi, yung sa brain tumor ko, nagtitake lang ako ng pain reliever. Yun yung tramadol. So, nasa western pa ako niyan Okay. So, wala pa naman akong alam sa sa alternative Pero, that time, wala pa. paano pong na-diagnose yung abscess? May MRI, meron kinuhaan ako ng fluid sa spine. Maraming pinagdaanan, kuya, mga tusok-tusok na yan. Natusok ka sa ano? Sa mismo? Sa spine. Kinunan ako ng fluid. Sakit nun. So, Masakit? Hindi ko ramdam Baka na-anesthesia. Kasi may anesthesia. Pero masakit yun Nung nawala yung anesthesia, so medyo masakit talaga. Pero na-MRI ka po. Na-MRI ako. So, nung
doon sa fluid, di ba nakita na yung abscess ko. Tapos, na-paralyze na ako that time. Na-paralyze na ako. What do you mean na-paralyze? Saang part? Hindi na ako makalakad. So, waist down? Yeah, sa lower extremities ang naging unang problema ko. Talaga? 2010 na yon. 2000? Na-x-ray na kita noon? Na-x-ray mo na ako noon kasi yun yung dinala ko. Yung result na yon, kasi nabanggit mo na MRI ka. after mong ma-x-ray. So, nung na-MRI ka, dun sa MRI diagnosis, mas malinaw yung yung resulta noon, yung andun na. Nakita na yung abscess o tumor. Nauna yung sa tumor ko 2000 pa. Nauna 'yon. Nauna. Kaya lang kumbaga nagkaroon na siya ng komplikasyon. Siyempre di ko pinapansin, wala akong pakialam noon time na yun. Grabe. Ang kausap ko pala ngayon, hindi lang basta successful na naturopathic practitioner. Successful sa sakit, Kundi pala to? Iron Lady pala to. Kaya nga ang tawag sa akin ng isang kasama, sakit na tinubuan ng katawan. Yun talaga yun, Kuya Tantan. Sakit na naging hindi, parang sakit na tinubuan ng tao. Parang gano'n. Katawan, yun, gano'n. Parang gano'n. Kaya nung Kasi time na yun, hindi ako makapaniwala na gano'n karami at hindi basta sakit eh. Hindi basta sakit yun. Leukemia pa lang from the very oo, yung pa lang from the very matinding start. sufferings na talaga Tapos, yan. yung kidneys mo, sinabayan pa nung, nga yung kasabay nung sa kidneys mo? Yung sa brain tumor ko, di ba? Oo. Tapos yung cardiomegaly. Nagbabagsakan na yung mga... Tapos yung collagen, renal vascular disease, collagen disease, poorly functioning of left kidney. Kidneys? Yeah. Yan yung mga diagnosis sa akin. Sa RMC yun. Tapos yung balikan ko po, na nung sa lumbar na, hindi na... Na-opera na ako noon. Bago nalaman yung sa lumbar. Na-paralyze ka na. 2010 yun. Waist down. Waist down. Ano yun? Ang nangyari kasi, siyempre hindi mo naman pinapansin nararamdaman ko na yun. 2009 pa lang, subject for operation na talaga ako. 2009? 2009 pa lang. Operation for? Sa spine. Sa spine. Kaya lang, hindi ko siya pinansin. Dahil nakakalakad pa naman ako Kaya pa. Yan ang pasaway, di ba? Diba? Matindi. Nung hindi na ako nakakalakad, so dinala na ako sa ospital. Okay. Maraming test na ginawa. So nag-MRI, tapos kinunan pa uli ako ng fluid sa spine ulit. So doon na nakita na yung buto ko, CSF yun eh. Ayun, kinakain na yung laman. Nalalaman na tapos kinakain na siya. Tapos, di ba na-opera ako. Tapos na-trigger siya kasi pasaway din syempre. Kasi wala pa akong alam yan sa mga natural way of healing. So, ang alam ko sa Western medicine lang. Tama pa. So, yun yung nangyari. Na-diagnose ako ng stage 3. February 7, 2010, sinabi ng doktor sa akin, wala na akong maibibigay na gamot sa'yo. Pain reliever na lang. Stage 3 na? Stage 3, yung bone cancer ko. Sa bone? Ay, ayun ba yung... Kasi syempre, bone cancer is related to lahat na kasi siya Kasi ang buto natin na nagpo-produce ng ayan, 'di ba? Kaya ang damay na lahat. Siguro dahil sa complications na hindi natin alam. Kasi hindi pa ako mausisa Kaya may mga bagay ako na hindi ko alam kung ano siya. So basta kung ano lang yung sinabi sa akin. Sa dugo talaga leukemia. Tapos bone marrow. Bone marrow. Yun ang mahina sa akin noon. So maaring complications na yun nangyari. Pero dahil lack of knowledge ka about sa mga... sa medicine. So, kung ano lang sinabi sa'yo, di ganun lang. O pag niresetahan ka, eto na lang. O sige, take mo na lang, take. So, sinabi ng doktor, wala na akong may bibigay na gamot tapos, sa'yo. kumbaga, 6 months na lang. Ayun sinabi sa akin. Kasi mabilis yung niya Hindi ka sinabihan ng I'll give you 6 months. Hindi naman gumanon. Para umalis ka dyan. Hindi naman ganun. So far, wala naman. Wala naman. Pero nagbigay siya ng 6 months talaga. Pero sinabi niya yon 6 months. Pero tinanong,
2010, February 7, 2010. So, ang tanong ko sa kanya, ano pa po yung pwedeng magawa? Pwede daw ng operation. Pero, kung magsasubject ako ng operation, 50-50 chance. Okay. So, ano ba yung 50-50? Sabi ko, kaya ko pa ba? So, umuwi ako ngayon. Siyempre, nanginginig. Aba, nagsasalita yung doktor. Ganun ka, no? Takot na. Siyempre, may Diyos naman tayo, di ba? Doon tayo magtitiwala Amen. Opo. So, ngayon, pagdating ko dun sa tinutuluyan ko, lahat ng gamot ko, marami akong gamot Merong sa puso. Yan, di ba? Pero yung sa kidney ko, hindi na ako kasi nagamot. Kasi nag-cardiomegaly ka, sabi mo. Nag-cardiomegaly. Rheumatic heart disease. Hindi siya basta cardiomegaly. Rheumatic heart disease. RHD. Na yun yung naaalala. RHD. Kasi di ba sabi mo marami kang gamot. Pag-uwi mo, gamot sa RHD, sa puso. Ano pa po yung mga gamot na nandun? Yung sa asthma. Ayan ang paborito ko lagi. Yung may yung may sinisinghot na sinisinghot. Ayan, yan ang inhaler ba yun? Yun, nebulizer. Nebulizer. Asthma. Pero sabi mo nga kanina, tapos yung, sa lahat ng may asthma, ikaw yung walang TB. Yun. Kaya nga sabi ko, matibay yung baga mo. At least, okay pa rin naman ako. Sabi ko ganon. Kaya nung time na yon, lahat ng gamot? Tinapon ko. Talaga? Tinapon ko kasi 6 na buwan na lang naman tinapon mo yung gamot? Inumin ko pa. Duwag na. Parang ganun yung naging thinking ko. Sabi niya. Ang itinra ko lang, alam mo kung nebulizer. Nebulizer. Yun lang. Sa paghinga, ganon. Yun lang. Kaya, siyempre, may panalangin yun. Opo. Bakit ko tinapon? Opo. Kaya sabi ko, Panginoon, sabi ko gano'n sa kanya, kung 6 na buwan na lang yung buhay ko, pwede po ba iparamdam mo sa akin kahit 1 oras lang? Yung walang kirot, walang sakit, walang luha. Kasi marami kang suffer no? Kahit yun man lang sa loob ng 1 oras, maramdaman ko lang po. Maligaya na ako noon at kung ano yung kalooban mo, nakahanda na po ako doon. Grabe, no? Yun. So, yun na yung naging ko. Hanggang sa, hindi lang 1 oras pala, Kuya Tantan. Ano po? 15 years yung dinagdag sa akin. Awa ng Diyos. Grabe. Nung time na yun, nung tinapon mo yung gamot, tapos nilagak mo na yung buong tiwala mo sa mga gawa ng Panginoon. Sa kanya. Pero, despite sa sinabi ng doktor, may ginasangkapan siya. Yun ay, kasama din natin yun. Nag-aaral siya ng doktor. Medical doctor ang kinukuha niya. Dinala niya ako sa isang alternative clinic. Ayun na. Yun, kuya. Ayun na. Pero hindi pa ako na-opera noon. And ang pinakamahalagang punto doon, yun na yung naging transition. Oo, yun na yun. Pero ang nangyari, kuya, ang sabi, i-admit muna ako ng ilang buwan. Papalakasin kasi ko dahil weak na talaga, mahina, bagsak na lahat Ayoko sa ospital. Wala na akong pambayad. Yung pinagtrabahuhan ko noon ng mahigit 7 taon na inipon ko, unti-unti nang nauubos. Kasi sabi ko, drain na. Hindi na talaga ako mag-iipon kasi doon lang pala. Hindi, ano lang yun ako ya. Parang word of word of. Parang mo lang. Ba't ako mag-iipon kasi? Papagamot ko lang naman pala to. Yun, oo. Kaya, nung time na yon, nung dinala ako nung kaibigan ko na doktor, dinala ko sa isang alternative. Binibigyan niya ako ng mga supplement. Okay. Siyempre, wala akong idea. Kung iyan ay iyan ay ano sintetico, ayaw kong inumin. Oo. At ang masaklap, Kuya Tantan, 3 weeks na akong hindi makadumi nung time na yon. Tagal lang. Kasi kapag apektado ang spinal mo, pati, di ba, yung sa may anus, magkuklose siya. May kasi, may mga part kasi na pag nagkakaroon ng compression, hindi na. sa natin, kasi vertebra yan May mga yes, kuya. Yun yung nangyari. May mga ugat. Yung madaling sabi, may mga ugat kasi dyan na konektado. So, most probably, may naipit and then, apektado na pati pagdumi. Apektado na. Siyempre, na-paralyze nga, di ba? Oo. So, hindi malabo mangyari. Pati yung function na yun, ma-alter din or maapektuhan ng malaki. So, 3 weeks? 3 weeks. Talagang,
lahat, umiiyak na ako. Kumain na ako ng papaya. Yung mga laxative na yan, umiinom ako. Kahit nga yung castor oil. Wala, hindi na siya na umiepekto. So, ganun pala yung pakiramdam, Kuya Tantan, pag hindi ka nakakadumi. Yung parang, ano ka na bloated ka na, constipated. tapos dighay mo, may amoy na, tapos yung ulo mo, iba na pakiramdam. Iba na talaga, parang bibigay ka na talaga. Ay, hindi ko ma-imagine, grabe. Nung pagkakataon na yung kuya, sabi ko, nung time na yon, dun sa nag-aalaga sa akin, hindi ko kamag-anak yun. Kasamahan natin sa church. No? Ayun yung maganda dun Dalahin niyo po ako sa apalit. Sabi ko ganon. Kahit dun ako mamatay, okay lang. Sabi ko. So ngayon, siguro talagang kinahabagan pa rin ako ng Diyos. Unti-unti, ayun, nakadumi na ako kasi may pina-intake sa akin. So sa madaling sabi, naging okay, pinag-juicing ako, kuya. Yung binigay sa inyo kasi sabi mo kanina, ay tinanggihan mo kasi ayaw mo na Oo. Pero may in-intake ka. Yun din yun, napilitan akong intake kasi nagagalit sa akin yung kaibigan ko. Napilitan ka medical doctor. Open-minded siya sa ganun Kaya yung time na yun, sinunod ko. Kasi sabi ko, kung mamamatay rin lang ako tapos pasasamain ko pa yung loob neto, di, sige, pagbigyan ko na. Diba? So, madaling sabi, nakapag-release ako, kuya, wow, success talaga. Success, oo. So, doon na ibang klaseng success yun. Iba talaga. So, sa normal na success. Yes. So, ngayon na ginawa, ano na yun, hinay-dose ako na yun, nung supplement na yun. Okay. Tapos juicing therapy. Okay. Hanggang sa na-prepare na ako for operation. Lumakas. Nag-normal yung aking red blood cell, yung hemoglobin. Galing, no? Kasi, ito naman, kuya, paiinumin sa'yo, kasuklam-suklam ang lasa. Bulong mo sa akin yan mamaya. Mamaya, ibubulong ko sa'yo. Hindi, kasi, ang tanong ko po doon, sabi mo, naging ready ka na for operation na-ready na hindi ako. Hindi ka basta-basta may ready for operation kung hindi lumakas ang resistensya mo. At yung time na yon, di ba may yung sa RHD ko. So, hindi ako basta una binigyan ng clearance. Si Doc Borge. Kasi, yung una. Ipiprepare, iti-test ka muna tawag yan CP clearance. CP clearance. X-ray, laboratory, etc. Yon lahat. Pero doon tapos talaga. Tapos may heart condition ka pa. Yun yung, kaya, alanganin akong operahan. Pero nung time na yon, naging okay lahat. Siyempre, humihiling naman tayo sa Panginoon kung anong kalooban niya. So, sa madaling sabi, na-admit na ako sa ospital. Kaya lang, sinabi ng doktor talaga 50-50. Which is yun nga yung nangyari. Na akala nila, nung nagbabantay sa akin, wala na ako. Pati, late ko na nalaman yun nung sinabi ng doktor sa akin, nung nakaka-recover na ako. Na antibay mo, sabi niya. Grabe. Kinaya mo. Pero, hindi na nila alam ang gagawin kasi totally nag-stop na yung heartbeat ko. Kaya nagulat nga ako. Sabi ko, Doc, di ba dito may opera? Bakit pati dito po may plaster din po yung likod ko? Ba't may sugat din po? Doon niya pinagtapat na nagdirekta na sila ng tubo papunta sa lungs ko tapos sa heart ko para lang ma-revive. So, yun yung nangyari sa akin that time. Saang hospital po yan? De Los Santos. De Los Santos. Opo. And then, yung pagkakataon na yun, kuya, uma-attend ka. Kaya ako ay nagkaroon ng interest na mag-aral o mag-shift into alternative medicine. Yan na. Is just because of Brad Eli Soriano. Nung sinabi niya, sa mga kapatid natin ng mga medical doctor, sabi niya ganon, mag-aral kayo ng alternative medicine. So, yung time na yun. Sabi ko na yun. And at the same time, kuya, nakalimutan ko mabanggit din, yung tatay ko pala, second year high school pa lang ako, pilit niya ako pinababasa ng libro na pagkakapal-kapal na puro pang alternative medicine. Yun nga, kuya, yung doon ko naranasan makatikim kung ano lasa ng pocketbook Yung sabaw ng pocketbook na akala ko payless. Hindi, actually po, kaya ako din nabanggit na hindi ko matanggap na may mga nagre-refer as doctor, as quack-quack
yung alternative. Kasi hindi basta yung nagre-recommend ng alternative eh. Si Brad Ailey yun eh. Si Brad Ailey, kaya nga naging inspiration ko siya that time. Sabi ko, how come na pinatungkulan nila as kwak-kwak? Hindi eh. Kasi legit yung alternative way. Kasi marami ang ayaw. Marami ang against, yes. Tama ka dyan, kuya. Hindi open yung mind ng mas marami, di ba? Ng nakararami. Kaya nung time na yun, 3 ang naging reason. Bakit ako nag-aral ng alternative med? Okay. Yung sa father ko, kasi na-diagnose siya, sabay kami halos, colon cancer. So, hindi ko naman alam na may cancer pala siya. Kaya gusto niya na parang basahin ko yung libro ng alternative medicine. Pero ikaw, wala ka namang colon cancer? So far, wala naman. Wala. Siya yung meron. Siya ang meron. Kala ko naman, pati yun, pinakyaw mo na eh. Hindi. So far, wala naman. So, yun yung naging nangyari. And then, last yung naging case ko. Okay. Na napagod kasi ako, kuya, dun sa sa Western Med. Sa gamutan. Pagod na ako eh. Oo. Pagod na ako. Para sumuko ka na. No? Kaya parang sabi ko, ito ba talaga yung pinapakita sa akin? Na, tapos, si Brad Ailey pa, yung nag-push, di ba? Na mag-aral tayo ng alternative medicine. So yun, kaya 2014 o 2012, ganyan, nag-start na akong mag-aral habang nagre-recover ako dun sa sakit ko. So yun po yung yung naging way sa akin. Kaya nag-aral na ako ng naturopathy, basic naturopathy. Kuya, magkano din ang tuition, no? Hindi lang 20,000. So, kung kukumpara mo ngayon, 180,000 na ang tuition. So, nag-aral ako noon kasi sinasabi nga, kasi bago naman ako nag-aral ng naturopathy, naging nutritional microscopist muna ako. Eh, dahil tinatawag nga na Dr. Kwak-Kwak. Pakiulit nga po yun. Ayun. Before kang nag-aral ng naturopathy, nag-take muna ako ng nutritional microscopy. Ayun. So, nag-take muna ako ng nutritional microscopy. So, tanong ko po, kasi alternative, di ba? Alternative. Apo. Ano yung natural, naturopathy. Nutritional microscopies, yun yung kung malalaman mo ngayon yung live blood analysis. Pero ang tawag doon, nutritional microscopy. So, doon sa nutritional microscopy, malalaman mo yung mga possibility. Nutritional microscopy is also about nutrition. Also called as live blood analysis? Yung live blood analysis siya. Yun din yun? Yun yung ginagawa. So, another term siya? Another term. Pero same procedure? Same procedure field? Yun. Mas kilala siya sa nutritional microscopy. Okay. Kasi mas familiar po ako nung binanggit mo yung live blood analysis. Ayun. Pero ang talagang term po doon, nutritional microscopy. Bakit? Kasi dun sa blood, makikita natin kung poor nutrition. So kung maraming mga deficiency sa vitamins and minerals, so kaya siya pumasok doon. Pero yun po yung una mong tinatakel before ka nag-alternative talaga. Kasi nga, may mga na-check na ako na patient. So, syempre, hindi maiwasan nga, kuya, kayo, Dr. Kwak-Kwak? So, yun. You mean nakakapag-practice ka na? Nakapag-practice na ako ng 2011. Kasi, 2010, andun yung, nagre-recover ako that time. Tataka naman ako. Ang bilis. From 2010 to 2011, nakakapag-practice ka na. Kasi, yung doktor na galing Germany, kasi sila yung tumulong sa akin that time. Through alternative med na treatment. Kasi yun eh, magre-raise kasi ng question yun eh. Oo, kuya. Ako talaga natataka ako, ang bilis. Yun nga yung, ang bilis nga ng recovery ko, kaya sabi nung doktor ko, hindi lang mabilis recovery mo kasi nakapag-practice ka kaagad. 1-on-1 ako. Doon mismo sa clinic, kung saan ako nag-i-stay. Okay. So, kasi ako kuya, observant. Tinitignan ko yung mga ginagawa. Siyempre, nililingap ako nung parang susuklian mo. Minamaximize mo na yung opportunity. Ngayon, lahat ng ginagawa niya, yung mga papel, mga form, nire-research ko. Okay.
Tapos, nakita siguro, magpasa ka ng CV, sabi sa akin, nung doktor na from Germany. Sabi niya, college graduate ka pala. Ibig sabihin, may potential ka. Why not? Na manood ka dito, tapos iwa-one-on-one kita. So, sa madaling sabi, yun yung nangyari, one-on-one ako. Doon na nagsimula. Naipasa ko naman, sabi ko nga, kaya pa ba ng utak ko? Kasi sa dami ng anesthesia, kasi nakatatlong operation ako, kuya. So, kaya pa ba ng utak ko? So, matindi. Siguro, dito ako dinala talaga ng Panginoon. Diba? So, sabi nga, ibibigay naman niya yung kaalaman sa iyo. Ako po kasi, kung ako tatanungin nyo, hindi ko alam yung, syempre, di naman po tayo magkasama, di ba? Na parang, although magkakilala po tayo, pero yung stage po na yun, talagang di ko alam yun. Ngayon ko lang din po na napakinggan na hindi ho on the spot ito na alternative et cetera, di ba? May pinagdaanan. Matindi po yung hindi basta proseso, extraordinaryo. Kuya. Hindi basta. Kaya andun yung sacrifice. Andun talaga. Kaya nga nung time na nasalang na ako ng 2011, yun yung nag-aaral pa ako ng nutritional microscopy. So kumbaga may OJT. Pero hindi ako umaalis doon lang sa clinic kasi nakakalakad na ako nung time na yun . So nakaupo ka. So ang gagamitin mo naman yung kamay mo sa kabibig mo lang . So kaya hindi mahirap para sa akin yung time na yun. Habang ako naman, ongoing naman yung treatment sa akin ng alternative medicine, yung natural way of healing. So habang ikaw ay may ongoing treatment, ongoing yung medications pero ko. sinasabay mo ng aral. Yes. Kasi kung bakit ko ginawa yun, baka mas humina ang loob ko kung wala akong gagawin. Okay. Kasi ang iisipin ko doon, yung sakit ko. Apo. Malalagpasan ko ba to? Di ilibangin mo yung sarili mo doon sa may mapapakinabangan ka. Nakikita ko kasi kulang sila sa tao. Parang sabi ko, may magawa man lang ako doon sa kabutihan nito sa akin. Ditong mga to. So yun. Parang you're showing way of how to give back, diba? Yes, yun. Gratitude, show of gratitude. Yan. Hanggang sa ang nangyari, 2012, nahasa one-on-one ulit ako para maging trainer. So, naging trainer ako ng nutritional microscopy hanggang ngayon. And then, nag-aaral ako ng natural medicine. Yun na nga yung naturopathy. Kasi, hindi na biro humahandle ka na ng mga may sakit hindi kasi ako nagsiself-proclaim doon sa mga patient. Okay. So ngayon, ang nakakakita sa akin, yung mga pumupunta doon sa clinic. Okay. Kaya humatak yun ng maraming mga may sakit. Ako yung naging Ikaw yung naging buhay na patotoo. Ayun. Ako yung naging saksi nila doon na buhay na patotoo na, buhay na saksi pa. Oo, ayun. So, hindi ko alam na binibenta na pala ako. So, yun. Hindi kasi ako nagkukwento Sabi, ayaw ko kasi na para lang ikaw ay... Yes. Diba? So, hindi tayo ganun. Kumbaga, meron kang... although, matibay po yung iyong... sabi na natin, patotoo na ito yung nangyari sa'yo. Pero hindi mo siya ginagamit doon sa something na... Hindi. Ayaw kong gamitin kasi yun. Sabi ko nga yung self-proclaim. Ayaw ko yung ganun. Much better sa akin na, sige, kung ibang tao ang Tapos, Kuya Tantan, nagulat ako doon sa mga clinic, nakapost pala yung picture ko, kaya kilala ako. Yung picture na yun, hindi ko alam. Yun yung time na hindi na ako nakakalakad. Yung ako'y matamlay, kumbaga malala. Ginawa kang talagang role model na, no? Oo, yun ang hindi ko alam, Kuya Tantan. Tapos may pupunta doon pasyente, nakita ko yung picture mo doon sa ganong clinic. Doon sa ganito. Sabi ko, ganun ba? Hindi ko alam yun Anong picture ba yun? Siyempre ikaw, may sakit ka, hindi mo alam kung may pinipicturean ka o Basta ang alam mo, di ba? Kaya nung time na nagkaroon ako ng inspiration, pinagpatuloy ko yung pag-aaral ng naturopathy hanggang sa... So, matanong ko lang po, 2010, 2011, tuloy-tuloy na yun, 2012 onwards. Hanggang ngayon, Kuya, nag-aaral pa rin ako. Okay. Hanggang ngayon. So, to cut the story short,
Tuloy-tuloy. Yun Non-stop learning. Yun na yung naging process. Yun na yung naging process. Hindi siya basta agonizing process yun. Yes. And process na awat tulong sinamahan ng Panginoon. Yun po. Kasi hindi ko ma-imagine. Ako, nagtatrabaho kasi ako sa ospital eh. At the same time, nasa health and wellness pa rin po tayo. 'Di ba? Kaya parang hindi ko ma-imagine, siya napakinggan ko po sa'yo, hindi ko ma-imagine paano mong na-survive. Kung hindi ba naman yan ay kalooban at awa ng Panginoon, ano? Yun nga yung sabi ko. May Salamat sa may Diyos. pumapasok sa utak ko talaga eh. 'Di ba yung isang oras lang yung hiniling ko. Oo. Pumasok sa isip ko si Ezekias. Oh. Biblically speaking, no? Oo. 'Di ba sabi, Yun na, pumunta ka. naunahan mo lang ako eh. Yun ang gusto kong sabihin. Sabi ko, yun kuya. oo kasi di ba? Parang ang hinihiling mo ganito. Pero yung pinagkaloob sa'yo, mas higit pa. Mas higit pa doon. Kasi wala ka namang hinihiling na kung ano pa man eh. Actually, kuya, hindi talaga sumagi sa isip ko na humiling ng mahabang buhay. Mm. Hindi kasi, sa part ko, pagod na rin ako eh. Mm. Dahil, walang sawa. Sabi ko, hospital shopping, kuya. Oh. Alam mo, ang dami ko nang nalibot na ospital eh. Oo, hindi biro. Hanggang Bulacan. Stressful sa isip, sa physical. Nakakapagod. Sobrang nakakapagod. Kumbaga, inihanda ko na kung ano yung kalooban niya. Pero, ito, hindi ko alam na, Dito ka pala, wala sa hinagap mo. ang layo eh. Business management. Business Ba't management. napunta ako sa natural medicine sa Naging- naturopathy, di ba? So, malayo. Salamat sa Diyos. Ano? Na hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung bakit. Buti na lang pala na natuloy yung ating kwentuhan ngayon. Yun nga. Kasi sabi ko naman, una sa lahat, di ba, meron tayong maibibigay na ma-impart sa kapwa. May value tayong mai-share sa kanila na pag mapapakinggan mo, hindi mo alam kung saan nanggagaling pero meron ka nakukuha eh. Oh, Parang di mo may paliwanag pero deep inside, meron kang napapulot eh. May dumadating sa'yo, lalo na at nalalaman mo, kalooban ng Panginoon. doon naman tayo palagi eh. Oo. Kasi sabi ko nga eh, hindi ko naman to magagawa eh. Oo. Kung hindi ako sasamahan eh. Oo. Kasi buhay yung hawak mo eh. Oo. Buhay. Siyempre, ang hirap. Tapos, kung minsan nga, ayaw mo nang tanggapin eh, yung lalapit sa'yo. Parang, ano po ba? Parang na-reverse yung Oo. dating ginagawa po sa'yo. Nung ikaw po ay naging naturopathic practitioner na, ikaw na po yung gumagawa ngayon sa kanila. Naging bad pa nga ako, kuya eh. Hmm. Kasi nung operahan ako nun sa urethra, Okay. nanipa ako eh. Nanipa ka? Nanipa ako na intern. Nanipa ka na intern? Oh, kuya. Nurse, gano'n? Nurse. Oo. Kasi, yung hindi pa halos tapos sa'yo yung, di ba, may ini-inject bago ka dali sa OR. Biglang, walang care. Sabi ko, walang mag-aaral ako ng nurse. Sabi ko. walang patient management. Wala. Sabi ko, mag-aaral ako ng nurse. Gaganti ako. Yun, kuya, yung kasi in pain ka. Iba na talaga. Iba. Iba na yung nararamdaman mo eh. Kasi toxic ka na eh. Struggling ka na, tapos stressed ka na, lahat na ng Pero ngayon, nung ako na yung nag-handle actual ng patient, yung care, kasama yung puso mo. Kasi, ako mismo, ramdam ko yung nararamdaman nila eh. Oo, naramdaman mo yung napagdaanan mo, mas matindi pa. Kumbaga, alam mo kung ano yung pakiramdam nila, kaya ibibigay mo yung the best na magagawa mo para sa kanila. Kasi pumunta sila dyan, meron silang nararamdaman, meron silang, syempre, nag-expect sila na ang maranasan nila yung comfort. Kaya pumunta nga sila dyan eh. Oo. Naghanap sila ng comfort eh. Di ba, may pasyente sa ospital. Tapos, hindi mo ititreat ng maayos. Parang somehow, kasi, kaya ako din naman po nasasabi, hanggang ngayon naman po, meron po tayong somehow, nakakapunta tayo sa ospital, nakakapag-practice tayo. So, sa abot na makakaya natin, na makita mo yung tao na dumadating sa X-ray room, sa CT scan room, na nagsasuffer, parang hanggat kaya mo siyang i-comfort eh. Nakikita mo naman yun, di ba? Oo, hanggat kaya mo siyang i-comfort, gagawin mo eh. Kasi alam mo na nga, kaya nga siya nandyan,
Kasi alam niyang umaasa siyang ititreat siya ng maayos eh. Yun. Tapos bigla pala may mga ganun. So somehow makapagtawid din po tayo ng virtue sa iba, lalo na po sa mga nakakalimot na mga kabaro natin. Syempre, wag natin kakalimutan yung sinumpa natin tungkulin. Yes. Na tender love and care. Actually, kuya, sa naturopathy, isa sa palaging binibilin sa amin at isa na talagang pinupush sa amin, TLC. May sakit yung pasyente. Sisermonan mo pa? Diba? So, anong kailangan mo? Actually, ang may sakit, Kuya Tantan, affected ang niyan, ang emotion. Nung ang psychological. Affected yan. Marami. Bagsak talaga. Bagsak. Kaya sabi ko, nung last time, mayroon ako na-encounter. Isa sa mga experience ko sa ospital eh. Siyempre, ipoposition ko sa x-ray table yung pasyente, di ba? In pain. O, di ba? Tsaka, bukod sa in pain, ang tanda na. Siyempre, pag matanda na, siyempre, mahina na ang response, di ba? Tapos, yung anak yata yun na nag-a-assist, parang sinisigawan na niya kasi hindi makasunod kaagad. Tinapi ko sa balikat, sabi ko, sige, ako na bahala. Sinaway ko siya. Sabi ko, parang sa loob, ang message ko sa kanya, wag. Ako na bahala. Oo, kasi diba? maawa ka dun sa matanda. Na siya, buti nga nakakaano pa eh. Pero ang point natin, in pain na eh. Lalo na, mahal mo pa sa buhay. Pero ako po, kahit hindi ko mahal sa buhay, syempre, dumadating yung time, may pasyente ka rin, mahal mo sa buhay eh. Ayaw mong mangyari sa kanila. Correct, kuya. Yung ginagawa ng ganun. Kaya, para ma-experience mo rin kung paano ka i-care o kung ikaw man sa ganung kalagayan dumating ka. Diba? Exactly. Ayaw mong gagawin sa'yo yun. Oo. So, dapat, ipakita mo yun, yung care, yung love. Kasi, love and affection, napaka-importante niyan, kuya. Siyempre, may sakit na nga yung tao. Ano nga asahan mong healing dyan? Kaya sa naturopathy, lagi, pangitiin mo. Mapangiti mo lang yung pasyente. Meron ka ng bahagi ng healing niya. Pwede, tama. Meron. Yung simpleng encouragement. Encouragement. Oo, tama. Kaya doon din pumasok talaga, kuya, yung sa field namin o sa field na pinasok ko. Mas mas marami akong tinitreat yung yung may mga problem, yung psychological saka emotional. Kasi hindi lang naman ang gamutan eh, mag-i-inject ka, hindi lang yun ang gamutan eh. Ang gamutan is more on, kasi kahit naman anong ipainom mo dyan, anong iturok mo dyan, kung stress. Tama ka dyan, kuya. Kaya holistic approach kung tayo. Kung stress ang katawan yan, baliwala eh. Pero unahin mong gamutin yung kalooban niya. Tama ka dyan. Awa tulong. Unahin mong gamutin yung kalooban niya, kaisipan niya, parang i-console mo siya. Diba? Ganito po. Kahit man lang sa pag-treat, ganito po. Kumusta po kayo? Tapos paglalabas na ng room, get well po ha. Parang something, nakakaramdam yung pasyente ng, hindi siya yung, parang, ano ba? Ang tagal mong kumilos. Mga ganon. Saka hindi, kuya. Doon sa clinic, kita namin sila, diba? Alam namin yung galaw nila. Pero ang mas mabigat na responsibilidad namin pag nakauwi na sila sa bahay. Bakit ganon? Kasi alam ko ba, nakikita ko ba na sumusunod siya dun sa protocol na binigay ko. So mas alalahanin ko yun. Kaya nakauwi na't lahat yung pasyente, ipa-follow up mo pa. Kukumustahin mo yung nag-aalaga. Sir, ma'am, kumusta na po yung patient? Nasunod po ba yung... Hindi, kuya, natatapos yung aming obligasyon sa pasyente paglabas ng clinic. Hindi po siya... Hindi siya doon natatapos lang. Porque lumabas na, hindi. Ay wala ka nang pakialam. Wala. Hindi ganon. So, sa field nyo ngayon, kasi, di ba, going back, yung alternative, naturopathy, pero kayo ba, kagaya po niyan, meron kayong pasyente na tinitreat, di ba? Syempre may idea ka din sa Western. Opo. Pero ano na ba ang naging approach ngayon ng alternative as in alignment? Kasi syempre, ang point ko lang,
meron talagang hanggang ngayon gumagamot pa rin ng kumbaga dependent pa rin sa Western. Pero nandyan kayo. Ayun, kuya. Yan yung kamakailan lang last November, nagkaroon kami ng convention. November last year. Last year lang. November 14. Yun, 13-14. Doon tinalakay sa amin yung integrative medicine. Integrative? Opo. Yun na. Yun na yung magiging program. Ibig sabihin, pag integrative, magkatuwang na yung Western saka yung dating alternative. Alternative. Kumbaga, ang gagawin na dyan. So, hindi na siya kwak-kwak na mababansagan? Hindi, kuya. Kasi dumaan tayo sa proseso. Hindi, kasi kaya lang naman siguro, sabi ko nga kanina, di ba? Kaya siya tinatawag na kwak-kwak. Kasi wala sa proseso noon. Tsaka merong mga tutol. Oo, may mga tutol. Tama, pero oo, ngayon pala, kasi syempre nakikinig din tayo, nagbabasa din tayo. So sa nabanggit niya po, integrative medicine. Okay, integrative medicine, and then this is the Western medicine. Okay, ngayon nakita ko din kasi merong tinatawag na complementary. Yes, yun na yun, kuya. Complementary integrative medicine. Yun na yun. Yun na yun, kuya. Yung, naalala mo ba yung nagkwentuhan tayo? Parang nabanggit ko yata sa'yo yun eh. Pag sinabing ito yung Western, then complementary, paano siya nag-go hand? Ayan, go along. Hand. Hand on hand. So, ang nangyayari dun, kuya, ganito. Kunyari, si patient, alam mo na siya ay may medications na sa ipagpalagay sa high blood, 30 years. 30 years na. Kami, as naturopath, hindi namin ipapa-stop yun. Ipapatuloy namin yon. So ngayon, alam natin ang side effect ng mga synthetic med. Ano ba naapektuhan, kuya? Depende, diba nasa ano ka rin depende kasi, for example, sabi nga din, napakinggan natin, ginagamot yung yung hypertension. Pero dahil dun sa gamot, nagkaroon ng problema yung kidneys. So, meron mga side effects. Yes, kuya. Yun. So, may mga residue siya. Hindi. Ako, working ako hanggang ngayon sa Western. Pero, we cannot deny the fact na yun ang nangyayari. Saka hindi. Kailangan din natin yun. Kasi, magkakatulungan eh. Kung halimbawa, meron siyang maintenance, ipa-stop mo bigla, bigyan kita ng supplement. Kaya nga, supplement siya eh. No approved therapeutic claims, 'di ba? Nakalagay doon. Pero ang synthetic, 'di ba? Therapeutic claims siya. So magkaiba 'yon. Pero nakakatulong siya. Nagkakatulungan yung dalawa para makontrol o huwag nang maapektuhan pa yung other organs. Okay. Kasi po 'di ba, sabi nga po natin, pag synthetic drugs, hindi nawawala yung side effects. Yes. Okay. Ngayon po, because of this complementary approach na dati is alternative, na now is going along na with the Western, Western, complementary na siya, does it mean to say na somehow yung mga problemang pwedeng i-impose nung, ito, tanong ko po, legit na question ko po ito yun po bang dangers of too much na synthetic because of complementary somehow magaguide ba sila, maalalayan ba sila magkakatulungan siya, magkakatulungan maalalayan kasi hindi namin 100% sinasabi na dahil sa dito sa complementary medicine or integrative medicine na gagawin natin ay totally magiging okay ka. No, hindi tayo magagaranti. Wala tayong ibibigay. Kasi naman siya, case to case basis. Case to case. Depende, kuya, yan sa patient. Oo. Kahit ibigay naman namin yung alam namin, the best namin. Pero kung hindi ka susunod, wala kang disiplina, goodbye pa rin. Goodbye, di ba? Goodbye Philippines, di ba? So, hindi pa rin tayo doon hindi doon natatapos lang. Kaya ang ginagawa namin, gaya niyan, kung meron siyang medication, ituloy mo lang yan. Okay. And then, papasok tayo sa cleansing. Kasi gusto ko din masundan yung para pag nasundan ko, di makakasunod din yung iba. Oo, ganun po lumalagay ako dun sa talagang walang idea Kasi before talaga, lalo na po sa panahon natin ngayon, talagang sanay po sa Western Oo, hindi natin may alis yun. Ngayon po, sa part po ninyo, dahil meron na pong complementary na, which is dati popular po siya alternative, pero
yun pa rin ba yung naturopathy pa rin siya, di ba? Nakapaloob po doon. Nakapaloob pa rin po siya. Ngayon, ano po ba yung naturopathy, di ba? Balik lang po ako. Anong under ng naturopathy? Ano yung mga discipline pa na nasa ilalim niya? Ang ano natin dyan, syempre, una-una talaga yung diniscuss natin kanina, no? Ipakita mo yung tender loving care natin doon sa patient. So ano pa? Well-balanced diet. Yun. Isa yon. Diet. O, Pag sinabi mong well-balanced diet, medyo mahaba-habang usapan yan. Yes, kuya. Pero bigyan nyo lang kami ng ng overview. Pag sinabi mong well-balanced diet, ano yung well-balanced diet? Sa simple na Pag sinabing too much, masama, di ba? Okay. So, ibabalance mo. Hindi naman masamang kumain ng matamis. Pag sobra, hindi na maganda. Okay. Hindi masamang kumain ng maalat kasi kailangan ng katawan natin dyan. So, pag sobra, hindi maganda. Kumbaga, halimbawa, kumain tayo. Hindi kasi may iwasan, kakain tayo ng karning baboy, di ba? So, paano mo maibabalance yung pagkain ng baboy? Ayun. Balancing. So, paano mo ibabalance? Kung halimbawa ngayon, kumain ka ng baboy, ilang araw bago matunaw yan? May idea ka ba, kuya? Ilan nga ba? Kasi alam ko, 3 days. 3 days, ang bilis nun Kasi meron yata inaabot ng Depende sa metabolism. Depende, oo. Depende. So, depende pa rin yan lagi. So, ipagpalagay na 3 days, Doon sa 3 days na yun, wag namang sunod-sunod, kuya, nakakain ka ng karning baboy, tapos puro taba pa. Oh. Ang gawin mo, doon sa 3 araw na yun, maggulay ka. Okay. Magprutas ka. Okay. O ganyan, halimbawa, kumain tayo ng itlog, Ano ba ang nakapaloob sa itlog? May protina yan. May protina. Pagka puro ka itlog araw-araw, kumusta ka? High in protein, ang alam ko po, delikado sa sa kidney. kidneys. So, delikado. So, anong mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng proteinuria. So, yung ihi mo, may protein. So, paano mo maibabalance? Kahit kumain ka ng itlog 6 na itlog sa isang araw, okay lang yun. Hindi pa yun Papaano? Kung sa umaga kumain ka ng boiled egg na 2, after nyan kumain ka ng citric fruits para maibalance niya. Kasi ano ba yung mga citric fruits? Kasi ako hindi ko alam yung mga ganun, mga balancing So, ibabalance mo siya. So, yun yung ginagawa namin na ina-advise namin sa mga patient. Doon na papasok, yun pong kasi galing yung kanina sa nagagamot ng Western. Tapos papasukan natin ng complementary. Yes. Kasi nagagamot ka, tapos hindi pa balance yung diet mo. Wala din. Ngayon, kung papasukan ng complementary, ituturo sa'yo kung paano siya i-balance. Yes, while taking meds, somehow, okay lang yun. mas mataas yung yung chance mo ng paggaling. Actually, pagka high blood ka na ng 30 years, hindi natin masasabi na magno-normal pa yan Pero somehow. Makokontrol. Parang sa diabetic, di ba? O kung halimbawa, ikaw, nag-inject ka na, nag-insulin ka na, tapos ang kinakain mo, kumusta ka? Mahilig ka pa rin sa kanin, ang taas, lalo sa gabi, kumusta ang pancreas mo? Di masusunog na ng husto. Ganun so, anong kailangan yun? mo? Nako. Kasi Kuya Tantan, di ba, ano ba ang rice? Carbo. Carbs. Kapag ang carbs, hindi siya di ba, sa gabi, wala na tayong yung activity. Wala na, tutulog na. At saan siya mauwi? Mag-perform into glucose. So, anong mangyayari doon? Alin ba ang maapektuhan na organs? Pancreas. Kasi glucose glucose, di ba? So, ano mangyayari kay pancreas? Ma-stress siya. So, kumusta naman ang production ng insulin? Doon na papasok yun. So, may mga complications na. So, ano ang dapat natin gawin? I-balance mo. So, yung pinapag-usapan natin sa diet pa lang. Sa diet pa lang. Marami ko yan. Actually, kulang yung oras talaga natin Diet pa lang kasi diet pa lang. Kasi ang alam ko din po, bukod sa diet, dapat sa holistic approach holistic approach. Dapat yung tulog mo. Yes, may 7 doctors na tinatawag. 7 doctors? Oo, di ba? Ano pa yan? Di ba yung good sleep? Tulog. Kumusta? Kung ang oras ng tulog natin
ay alas 3, kumusta ang organs na pwedeng ma-damage? Sa isang doktor pa nga lang po, parang ang mahal na ng pambayad. Magsi 7 doctors pa ako. Sino ba yung doctors na 7? Walang bayad yun, Kuya Tantan. Yung 7 doctors na yun. Paano naging walang bayad? Sige, yung sun. Yung sikat ng araw. Sun. Anong nakukuha natin dyan? Doktor po ba may tuturing yun? Opo, kasama yun sa 7 doctors. Okay. So yung sun, anong makukuha mo? Kasi pag ang kausap ko pala ay naturopathy, ito yung doktor nila. Tama? Yan, kasi pag Western, ito si Dr. Sanchez, si Dr. Rodrigo, si Dr. Duterte, si Dr. Trillanes. Parang mga... Basta makakaisip lang ako. Si Dr. Dr. Marcos. Ayun. Ibig sabihin mga taong doktor to eh. Yun ang ibig ko sabihin. Taong doktor di ba? Pero dito pala sa naturopathy or sa complementary, may 7 doctors po. Yan yung nasa nature natin, kuya. Okay. Kaya mo nabanggit yung sun. May bayad ba siya? Kasi ang tao talaga tama ka dyan eh. Pag sinabing doktor, wala akong pambayad sa subida. Magkano ba subida ngayon, di ba? Depende. Ay di sige, lumayo tayo doon sa bayad. Okay. Lumabas ka ng bahay. Okay. Magpasikat ka sa umaga. Magpasikat sa araw. Kala ko mag-showtime Hindi showtime. Pasikat. 15 to 30 Sunlight. minutes. Sunlight. Yes. Di ba sabi nila pag nainitan daw ng araw, lalo na kung sobrang tindi, nagiging cause pa ng sakit. Depende sa oras yun, kuya. Depende sa Merong oras. oras talaga. O di, sunrise. So, dun ka mag-start. Anong oras ba ngayon sumisikat ang araw? Depende po sa Depende, di ba? Kasi kung maulap naman, di wala kahit pa. 15 to 30 minutes lang, malaking bagay na yun Natataka po ako kasi sabi nila, pag nagpa-araw daw, nagkakasakit yung mga naarawan. Pero bakit ang titibay ng mga magsasaka? Yun, di ba? Farmers din ang tatay ko eh. Tsaka yung mga mangingisda. Sunog na yung balat nila, pero ang lalakas pa rin nila eh. Kasi sila, kumbaga, malakas na yung resistensya nila dahil kumbaga nasusustain. Yung mula sa umaga, nasusustain na yun eh. Kumbaga na-immune na sila eh. Tumaas na yung immune. Talagang Dr. San, Oo, Dr. San. Ibig sa sunlight. Sunlight, So, ano pinoproduce ng sunlight? Siyempre, pag naarawan ka po, yung vitamin D, yun. na-activate, di ba? Na-activate yung vitamin D natin. Kasi fat-soluble yung vitamin D, di ba? Nagbayad ka? Hindi po. Basta may kinain po ako na meron po siyang rich in vitamin. For example, nag-take po ako ng vitamin D. Pero kung hindi pala siya maaarawan ako, hindi siya ma-activate. Hindi 100%. Hindi 100%. Hindi. Meaning po, kailangan natin yan. Yan yung mga doktor. Pero 7 po yun eh. Isa pa lang nabanggit nyo eh. Good sleep. Sleep. Doktor po ba yun? Kasama yan. Yung sa natin. Kaya nga di ba may mga tinatawag din tayong strengthening, di ba? Nourishing. So, pag puyat ka po pala, pag puyat tayo, kumusta? Anong organs ang naapektuhan na sa atin? Kasi, lungs, liver, and kidney. Pag puyat. Bakit? So, kaya lagi yan, lahat yan may may connection sa sistema ng katawan. Paano yung mga call center agent? So, expect mo na yon. Kaya kailangan nila, magkaroon sila ng ilalaan nila meron silang time sa sarili nila. Tsaka yung mga madaling araw na nagsi-cellphone pa. Ayun na nga. Diba? Kasi, deprive na yung tulog eh. Pero actually, Kuya Tantan, kumusta naman nasa call center nga, di ba? So, mababawi naman nila yun eh. Pag natulog sila ng sa araw. Pero dapat... Iba pa rin yung tulog sa gabi. Iba pa rin. Kasi yan yung naturalesa. So, third, diba? Dr. Sun, Dr. Sleep, ano yung pangatlo? So, yung sa, natin, nabanggit ko na rin kanina, yung about sa nutrition, sa pagkain natin. Pagkain. Diba? So, nabanggit na rin natin. Pang-apat. yan. So, yung bang ginagawa natin, yung sa katawan natin, strengthening din, di ba? Nag-exercise tayo. Yan, kasama yan. So, ibig sabihin, lahat ng yan, Kuya Tantan, may magandang health benefits. How about yung pag-inom ng tubig? Tama yan. Mas the best yan. Bakit? Dr. Water din po ba yun? Ayan. Di ba? Kailangan natin mag-intake ng water. Bakit? Kahit di ka nga kumain ng heavy meal basta may water ka. Magtindi, no? So, marami talaga nakapaloob dyan, Kuya Tantan. Kasi hindi lang siya simple eh. Kaya,
hindi kami masasabing doktor kwak-kwak. Kasi kung hindi mo papag-aralan po yun. Hindi mo pag-aaralan. May sistema siya. May sistema. Saka holistic kasi from head to foot, in and out. Yun yung ating ginagawa. Kasama dyan, yung tinatawag nga, kasama dyan yung body, mind, and the spirit. Okay. Kasama sa natin yan. Sa naturopathy. Okay. Ang galing naman nun. BMS. Yung kasama yun, kuya. Dami kong natutunan eh. Kasi ako po, somehow, meron akong idea sa ganyan. Pero, siyempre, iba pa rin po yung nakakausap namin yung kagaya nyo na naitatawid sa amin, na bibigyan kami ng information, lalo na po sa, for example, kagaya po niyan, dati, dependent talaga ako sa sa kung ano yung meron dyan, na gamot, etc. Pero hanggat maaari pala, meron pala mga instances, hanggat kaya mo, wag kang maggamot eh. Totoo yan, kuya. Kasi, di ba, ito yung madalas kong sinasabi sa mga nakakausap ko, hindi lang basta sa pasyente. Sumakit yung ulo mo. Dapat ikaw mismo, marunong ka mag-assess. Assess mo yung sarili mo. Kasi bakit sumasakit? Bakit sumakit? Kumusta ka? Kulang ka ba sa tulog? Baka kulang din sa inom ng tubig. Dehydrated? O kaya constipated? Kasi ang constipation, nakakasakit din ng ulo yan, pwede kuya. pala mag-cause ng Bakit? Pag hindi tama pagkain mo, naging constipated ka, pwede mag-cause ng headache. Pwede. Bakit? Toxic ka na eh. Toxic na yung blood na dadaloy sa buong sistema ng katawan natin. So, other topic yung about sa blood. So, ibig sabihin talaga, kuya, malawak talaga, no? Broad talaga, kuya. Very broad. Talagang hihimayin mo. Kasi ang katawan natin, kuya, ay katulad ng isang bahay. Okay. Ang bahay, meron siyang bintana. May pintuan. Okay. May sala. May kusina. Okay. Ang kolo natin, part ng kusina. Okay. O, tingnan mo yung kusina. Pag madumi yung kusina, kumusta ka? Toxic ka. Realidad lang. So, ganun din. Pag dirty colon tayo, syempre, andyan na yung constipation, di ba? Mayroon ka ng indigestion. So, sa palagay mo, makapagpa-function ba siya ng maayos? Yung blood na dumadaloy sa atin, sa buong sistema ng katawan, non-stop yan eh. Sa palagay mo, healthy? Hindi na. Hindi. So, pag unhealthy na yung blood na dumadaloy sa atin, toxic na, may possibility, pati ulo natin, sumakit. Kaya halimbawa, sumakit ulo mo, wag agad iinom ng mga pain reliever. Kasi meron po palang, kasi totoo naman yan, na merong natural na response ang katawan natin. For example, may pumasok na bacteria or virus, ang katawan natin nag-heat up eh. Totoo yan. Para patayin ng init ng katawan yung bacteria na yon. So ibig sabihin hindi mo kailangan na inuman ng gamot. Hindi. Kasi natural depensa niya yun eh. Tapos sinipon ka, inubo ka, inilalabas niya na pala. Oo, nire-release niya talaga yun eh. So pag pipigilan mo yung proseso na yon, na-alter mo yung natural na proseso ng katawan. Proper elimination of the toxins of the body, di ba? So, yun yung kailangan na maituro natin. Kasi, tayo eh. Sabi nga, our body has the capacity to heal itself. Okay. Di ba? So, ibig sabihin, pag nasugatan ka nga maliit, di ba? Nag-heal talaga siya. May period siya. May period ng healing talaga. So, kung paano yung katawan natin, meron tayong good bacteria na lumalaban doon sa bad bacteria. Di ba? Mas yun? Balance. Kaya doon tayo pumasok nga na... Sa bad tsaka sa good. Oo. Kaya nga di ba, pumasok tayo doon sa yung complementary and western med. So, parang ganun din siya. Ibinabalance niya. Ibabalanse niya. Kasi, ang katawan natin, adaptable yan. Nakapag-a-adapt yan eh. So, kapag mahina na yung immune system natin, ano ang gagawin natin? Pababayaan na lang natin. So, maghanap tayo ng kailangan palakasin. Palakasin natin. Kaya, sa naturopathy, sa natural medicine, may 3 kaming tinatawag. Yung cleansing,
strengthening and nourishing. Pero na-discuss ko na, kumbaga hindi ko na lang siya in-identify na gano'n. Pero na-discuss na natin yon sa pag-cleanse. Nadaanan na natin yung kanina. So pag-cleansing, ano yung kailangan natin? O i-cleanse natin yung katawan natin, system natin mismo. Ayan. So may mga detoxification tayong tinatawag. Pag-strengthening yung exercise. Yung mga activity natin, daily activities. Yeah, yung mga workout. Yung 10,000 steps pala per day. Yes, that's good yun. Napakalaking bagay pa. Kasama yun dun sa strengthening natin. Yan, nahirapan lang ako kasi mahirap pala mag 10,000 steps pag nasa banig ka. Dapat talaga tatayo ka pala. Tatayo ka talaga. Mahirap. Oo, mahirap talaga yun. Then, yung nourishing, ano ba yun? Nourishment, di ba? Yung sa mga food, yung sinabi ko kanina, well-balanced diet. Kumbaga, isama rin na siya talaga. And then, meron din tayo sa natural medicine or sa naturopathy, meron din tayong tinatawag na SSS. Bago po kayo pumunta sa SSS, kasi baka pumunta sa PhilHealth niyan na wala na daw budget. Wala nang budget. Hindi. Before po yung SSS, yung sa nourishment, tamang pagkain. Well-balanced diet pa rin, mga juicing therapy. Pero, okay po kayo doon sa mga supplements. Opo, kasama yung nutritional supplementation ang tawag namin doon. Okay, kasi meron pong mga kaya 'di ba, may mga supplements na no approved therapeutic claims. Pero pag medicine naman, yung mga over the counter na medicine therapeutic versus this one na kasi bakit po ganun ang paliwanag? Dahil ba sila i-supplement o dagdag doon sa hindi mo na i-intake sa regular na daily basis? For example, hindi naman sa araw-araw nakakapag-intake ka ng enough dose of vitamin C. Pero dahil nag-intake ka nitong supplement na to na bigay yung kailangan mo, 'di ba? Pero meron po kasing kaya ko na itatanong or nasasabi, meron din naman hindi lang naman vitamin C na supplement. For example, mga antioxidants na pag in-intake mo siya, meron siyang somehow na good effect sa atin, lalo na kung disiplinado ka. Yun po, meron po siyang nakalagay na no approved therapeutic claims. Kasi, ito yon. Meron tayong tinatawag na optimum amount of nutrients, vitamins, and minerals na kailangan nating masustain daily. Kaya, kailangan natin yung mga food supplement or nutritional supplement. Kasi may mga required amount. Dosage per day. Like vitamin C. Ang kailangan natin sa normal yung normal na yung katawan natin. Daily recommended dose natin 3,500 na vitamin C. Okay. So ilang capsule ng vitamin C ang kailangan ilan ang capsule ng vitamin C ang kailangan natin? Siguro 7. Kung 500 milligrams ang isa. 200 milligrams nun mali-dispose lang. So, 300 na lang sa isang capsule. So, mga 9 or 10. So, kasama yun kasi ang katawan natin, hindi siya wala siyang sa vitamin, hindi siya, ina-acquired ng katawan natin ang vitamin C. Hindi siya nagpo-produce ng vitamin C. Pero, sa vitamin C po, ano ang inyong prescribe? Ascorbic acid o sodium ascorbate? As naturopathic practitioner, ina-advise namin ang sodium ascorbate. Sodium ascorbate? Yes. Mas mas preferred nyo siya? Mas preferred namin siya compare sa ascorbic acid. Meron po bang konting yun? Kasi di ba, kaya nga ascorbic Ibig sabihin, sa part ng synthetic med siya. Okay, diba? Okay. So, ang sodium ascorbate sa part ng sa natural. Pero kuya, kapag ang pasyente, alam mong may kidney stone, wag mo nang i-advise ng oral na vitamin C. Dapat. Pwede ng IV. Mag-IV ka. Kasi pero bakit pag may stone forming po ba? Stone forming kasi siya. Kaya ako, hindi rin ako basta nag-a-advise ng oral na vitamin C. Kasi hindi ko alam kung yung patient, minsan mga denial, di ba? Hindi nagsabi ng totoo. Hindi nagsasabi ng totoo. So, experience na namin yan. Kasi, so, para maging safe lang si patient, yun po yung natanong ko lang po kasi syempre meron pong mga no approved therapeutic claims, etc. Kasi nga para maintindihan lang din po nung mga ibang mga kababayan natin kasi syempre bakit not
approved therapeutic claim tapos ganito ang makikita mo mga testimonies. Oo. Kasi nga po, yan pala, sinusupply niya yung kulang sa atin Sinusupply niya. Sinusupply niya ngayon dahil naisupply niya yung kulang sa atin, na-address niya yung deficiency mo. Yes, Nung exactly, na-address kuya. yung deficiency mo, Naging healthy ka. Diba? Pero wala siyang approved therapeutic claim. Wala. Kasi ganito, wala kang mabibiling okra sa palengke na merong claim yan. Ayun, ito, lalakas ang ganto mo, ang ugat mo. Diba? Bibili ka ng kangkong. Wala, diba? Meron ba silang kiniklaim? Oo, wala. Kasi wala. gulay po yun Oo. O, tanungin kita, kuya. Halimbawa, It makes sense, di ba? malunggay. Malunggay. Ilang dahon ng malunggay Ang kailangan. ang kailangan mo para masustain mo yung 5 grams. 5 gram, medyo mahirap na computation yan. Mahina ako sa math Ayun, di ba? Ay siguro kahit na Ilang tangkay. Oo. Siguro pati yung tangkay yung sa kapitbahay, ubos mo na. Hindi Oo, mo baka magalit na sa'yo, kuya. Hingi tayo. Kaya ang ginagawa nila, pinapowderize. Pinapowderize siya. Doon pumapasok ngayon yung mga malunggay supplement. Malunggay supplement. Kaya Ayun. may potency din siya na tinatawag. Oo, malunggay supplement, guyabano. Kaya dumadaan siya sa research, kuya. Bago yan mai-release. May release. May research dyan. Okay. Na ito nakakatulong. Hindi nakakagaling. Nakakatulong. Kasi sa realidad, kumakain naman tayo ng malunggay Ay, kumusta? Tama. Kung hahabulin mo yung 5 grams, tama. 500 milligrams, ay kumusta? Ilang kayang malunggay yun, kuya? Pati buong paligid mo na malunggay. Magtanim ka na ng farm. Para diba? ma-achieve mo. Achieve mo daily. So, magagawa kayo ng kalabaw, parang ganon. Ganon po palang paliwanag, Kasi ibig sabihin, kaya lang Hindi po siya siya, nagiging yung proseso po niya para mailagay mo siya dyan sa isang kapsula, may pinagdaanan. Madami Pero yan, by nature or naturally, yun din yun Yun din yun. Kailang inform. Ngayon, kung may presyo man siya, for example, bakit yan? Malunggay lang naman yan. Bakit ganyan ang presyo niyan? O sige, ikaw mamitas na malunggay. Tapos ikaw magpulbos, ilagay mo sa capsule. Diba? Sige, libre. Kailan ikaw gumawa? Parang ito, yung grapeseed extract. Ilang buto ng grapeseed ang nangatain mo araw-araw. Tapos ang ngipin mo pa, isa dito. Kumusta? Hindi ko ma-imagine. Diba? Ikaw natatawa ka doon. Ini-imagine mo lang. Hindi ko ma-imagine kasi syempre, ang daming mong kailangan na i-harvest para, diba, sa araw-araw, ma-achieve mo. Oo. Kaya pala naglabasan din po. Yung mga supplement. Pero lahat ba sila ng supplement? Safe po ba yan? Actually, Or merong mga red flag din dyan? Meron din. Meron din. May mga gumagamit. So paano tayo makakapag-ingat? Kasi given na given. Yan, supplements, kahit no approved therapeutic claims yan, pero once yan ay legit, it can address your health concerns. It can help. Tingnan mo yung yung, di ba sa nutritional facts, kaya lang hindi naman lahat nilalagay dyan Hindi lahat nilalagay. Kasi tanong ko po doon, paano mo ma-determine na yan palang supplement na yan ay may red flag? Oo, yun nga. Yun yung mahirap doon. Kaya, mas maganda. Alam mo yung supplier? Yes, kuya. Alam mo yung supplier. Kilala mo yung nag-alok sa'yo. At syempre, dapat may document yan. Yes. Saka, may proper dosage din yan. So ngayon, dapat, hindi yung bili ka lang. Marami ngayon sa online may fake. Totoo po yun. Naalala ko, kamakailan lang. Pero wag na natin banggitin. May bumili siya ng supplement. Wag mo na lang banggitin yung brand. Yung brand. Sige. Bumili siya sa Lazada or Shopee. Ganun. Tumawag sa akin. Supplement. Okay. Supplement. What in particular? Wag na lang yung brand. Supplement for? Actually, barley siya Barley. Oo. Pero marami namang barley sa paligid Okay. Bumili siya sa online. Siyempre ako naman, yung wala akong tindang barley, di ba? Hindi ako nakagre-recommend ng barley. Tumawag sa akin si patient kasi nagkaroon ng reaction. Okay. So, hindi ko siya masagot kung ano ang marapat gawin kasi hindi naman ako nag-recommend. Okay. Ang sabi ko,
dun ka magtanong sa binilihan mo sa online. Okay. Kaya yun yung iniingatan namin. Yun. So dapat, kung ikaw ay iinom, para malaman mo kung potent ba yan, Kahit or supplement legit pa yan. ba yan, o kahit supplement yan, kung legit yan, dapat merong tao na mag-a-assist sa'yo. Kahit na supplement, dapat may practitioner na in-assess ka muna. Ayan. Para alam mo yung proper dose. Kasi baka mamaya, uminom ka ng 10 ka agad. Okay. Ay, kumusta anong kalagayan ng katawan mo? Kasi, meron tayo, gaya niyan, halimbawa, mataas yung potassium mo, di ba? So, hindi ka basta pwedeng uminom ng supplement na mataas ang potassium content. So, kaya, yun yung... Doon na papasok yung holistic approach, yung guidance ng complementary. Yes. Kaya yan yung naturopathy. namin. Yan yung aming obligation. O yun, kumbaga, yan yung talagang ginagawa namin. Ini-educate namin si patient kung paano niya iinumin ito. Kasi may mga healing reaction siya. So, kung hindi mo alam yung proper dose na kailangan ng katawan mo daily, pag nagkaroon ng healing reaction, anong gagawin mo? Magagalit ka na. Kaya kwak-kwak eh. Pero may malaki pala yung kinalaman niya doon sa pag-deteriorate din ng kalagayan niya. Yung kalagayan mo. Kasi lumalabas po niyan, aside po doon sa pag-guide po ninyo, doon sa tamang approach, etc., 'di ba? On how you are going to manage yung left and right, 'di ba? Yung western tsaka yung complementary. Nagiging guide din po tayo na dapat kahit po yan ay supplement or ano man yan, dapat alam din natin kung legit po yung kukunin mo. Baka mapasama ka pa. 'Di ba kaya nga sa medical, 'di ba? Sinasabi palagi, always consult your physician. Bakit? Kasi hindi lahat ng pain reliever applicable sa'yo. May pain reliever dito lang sa ganito. 'Di ba? Kaya nga mayroong check-up eh. Yung history ng pasyente. Yung history, dapat inaalam. Hindi yung recommend ka lang ng supplement na hindi mo alam ang history ng patient. Ayun pala, may kidney stone na. Pinainom mo ng ng vitamin C. So, ano nangyari doon sa stone? Nag-formation pa. Lalo siyang lumala. So, may management. Proper management. Kaya nga nabanggit sa iyo yung SSS eh. Ayun na nga, balikan natin. Doon na papasok kasi yun. Sa natural medicine, alternative medicine, complementary medicine, kaya SSS, hindi ito yung social security system. Hindi. Slow lang siya. Slow. Safe and secure. Okay. Ibig sabihin, kapag dito sa complementary medicine o sa naturopathy o natural medicine tayo papasok, natural way of healing, mabagal ang process. Hindi siya hindi siya abrupt or yung, 'di ba, yung parang instant healing. Instant healing, hindi. May process of healing. So, slow. Kaya slow siya. Then safe. Bakit safe? Na-explain ko na kanina. All natural. Hindi natin 100% na masasabing all natural eh. Hindi. Oo. Meron pa rin yan na, kasi somehow, ang capsule kasi, 'di ba powder siya. Paano siya mabubuo? Paano siya ma-maintain yung pagiging powder niya kung walang maltodextrin? Ayun yung chemical na gamit. Chemical content yan. Pero, dapat, as compared naman sa synthetic, mas safe pa rin to. Mas safe siya kasi hindi ganun kataas yung preservatives na nakapaloob or yung chemical content niya. At kailangan po yung preservatives na yun to may lang siya, certain time lang kung kailan. Hindi, kasi yung mga supplement, papansinin mo hindi siya abot ng 5 years eh. Kailangan po siya to keep the potency. Kailangan yon. Pero small amount lang siya. Kasi walang powder na supplement na ma-maintain yung pagiging powder niya kung wala siyang maltodextrin na kasama. Hindi ko po alam may spelling. Bahala na po kayo kung ano man po yun. Yun. Research na lang nila na. Basta yun. Yun. So, kaya safe siya. Safe, slow, safe, and secure. Yun. Kaya, so ibig sabihin, dito, secure yung yung health mo eh. Bakit? Kasi,
hindi siya harm, hindi siya nakaka-damage sa hindi mga siya organs. damaging, hindi siya. Oo. Kung tama, Hindi siya yung paraan nagbibigay mo. ng parang stress dun sa organs mo, sa'yo. Kung tama, yung paraan mo ng pagmamanage, kung paano mo siya intake. Kaya kailangan natin ang mga physician. Doon napapasok Doon napapasok yun. Kaya hindi siya basta biro lang. Hindi. Yung profession namin, hindi siya yung basta makapagbenta ka lang, makapagpasyente ka lang. Makapagpasyente ka lang. Hindi. Kasi ano yan buhay yan Oo. So, alam mo yung ginagawa mo. Opo. Dapat, alam mo yung ginagawa mo, may kalakip na pag-ibig. Opo. Kasi, hindi gagaling yung pasyente mo kung pera-pera lang. Wala kang aasahang healing dyan. Kasi kahit ako sa klinik kami, pag yung pasyente pasaway, binibitawan ko talaga. Humanap ka ng ibang manggagamot sa'yo. Kasi ayoko nababalik ka dito na malala ka pa rin. Kasi ikaw din ang masisisi. Siyempre ako. Kasi ikaw yung nagmamanage Oo. hindi sumusunod. Diba? Kaya malungkot ako pag ang pasyente hindi sumusunod. At nalalaman ko naman yan. Kasi na-check ko yung blood nila Alam ko yung mga kinain nila nakikita Sa inyo po pala meron din kayong blood analysis. Meron kayong may mga device din kayo. May mga device kami na pang therapy, yung biosupper therapy, pang blood cleansing. Blood cleansing, tapos meron din kayong ano pa ba 'yan? Yung colon cleanse. Colon cleansing, yung coffee enema. Tapos meron kayong drip ng vitamin. Vitamin C drip, tsaka gluta drip, tsaka infrared therapy. Meron din kayong vitamin B complex. Doon sa vitamin C and B, mix na yun. Mix na siya. So direct siya sa Direct na siya. So kasi yan yung mga under or nasasakaw po ninyo. May acupuncture din dyan. May acupuncture din. Tsaka one time nakita ko, mayroon parang sa mata ba yun? Ayun, iridology naman yun. Yung isa yun sa assessment tools namin. Gaya nung 'di ba yung live blood analysis. So isa yun sa assessment tools namin. So meaning marami po kayong assessment tools sa pag-diagnose? Actually, hindi diagnose ang tawag sa amin para ma-determine lang natin ano yung mga may deficiency sa patient, sa dugo niya, sa lahat, sa part ng katawan niya, sa organs. Gaya ng iridology, pasok tayo doon. So makikita natin yung status ng organs. Kung ito ba ay kumbaga ang colon, kung unhealthy o healthy. Ibig po bang sabihin ang naturopathy, ang complementary, under nyo meron kayong, sakop nyo ang iridology? Assessment tools namin ng iridology. Pero meron pa bang separate na expertise sa iridology? Or kayo na mismo yon? Meron, iridologist lang sila, pero hindi sila naturopathy. May ganon. Pero kayo po as naturopathy, kasama yon yung iridology. So, part ng naturopathy yon. Kumbaga, naturopathy, kasi ang naturopathy, brother, di ba? Gaya ng in-explain ko kanina. So, dito, yung nutritional microscopies, yung live blood analysis. So, kapag yung tao, nutritional microscopies ang tawag sa kanila. So, assessment tools yung ginagamit namin doon, pang-assess yun. So, ngayon, pwedeng hindi sila naturopathy Okay. So, parang parang meron pala siyang by department. Parang may mga branch. Ganon. Tapos, pero on top of that talaga, the naturopathy, yung pa rin yung practice. So, ngayon, yung iridology, another po siya, assessment tools. Under the naturopathy. And pero then it doesn't mean, I should say, na pag iridology ka, naturopathy ka na. Hindi. Okay. Meron. So, mas malawak yung naturopathy. Malawak ang naturopathy. Kasi, iridologist ang tawag sa kanila. So, may sclerologist din. Yung sclera naman. So, magkaiba naman yun. So, ibig sabihin, yung sclerology, iridology, yan yung mga assessment tools ng naturopathy.
Okay. Yan. Para somehow, Papasok siya doon. pero ano po ba yun? Nakakakita kayo? Nakikita namin yung mga abnormalities. Abnormalities. Gaya niya, halimbawa, unhealthy colon. Nakita. So nakikita din namin doon yung kung prolapse yung colon. Kaya pagka ang isang patient, meron siyang problem sa reproductive organ or myoma o sa babae, no? So makikita namin, pag nag-prolapse na yung colon, may possibility na yon na eto na yung sakit niya. May possibility na magkaroon siya ng myoma. Pero hindi namin sinasabing may myoma ka na. Hindi kami Hindi nagda-diagnose. pwede. Sa iridology, hindi kami nagda-diagnose. Hindi kayo Possibility na okay. ito yung organs na maaaring magkaroon ng problema or Kasi may nakita kayo dun sa iris. yun yung mga sub-hidden health problems na pag napabayaan mo, if not corrected, pwede siyang matrigger. Kaya pinapayuhan nyo sila. Yun, Depende sa nakita po ninyo. Sa nakita namin. Pero yung assessment tools po nyo na blood analysis and iridology, meron pa bang iba? Tongue analysis. Tooth analysis. Ngipin tsaka sa bibig. Kaya kami, halimbawa, may patient kasi kami na-handle before. Meron siyang problem sa heart. So, nagpa-check siya, halos normal naman yung heart niya. Kumbaga, kaya lang, wala naman siyang RHD or ano pa man. Basta may abnormalities na yung pump ng heart niya. So, ang dami na naming ginawa, ang dami na rin yung maintenance. So, ganun pa din. That time, hindi pa kasi kami nag-aaral ng tooth analysis kasi nag-aaral na kami ng advanced naturopathy. So, nakita na namin yung, ito pala. So, may part pala ng ngipin na connected sa organs na ganito. So, tinignan namin, punta ka sa dentist, pa-check mo yung ngipin mo. Kung kailangan bunutin, pabunot mo. Baka dyan nagmumula yung sakit mo. Which is, yun yung nangyari. Na-repair namin siya sa dentist. So, binunutan siya. Naging okay yung heart niya. Talaga? Kasi may connection. So, ang galing, no? Pati yung tongue. So, malalaman mo dyan yung kung colon mo, may problema, yung lungs mo. Sige po, talagang Loben bukas punta ako sa klinik sige. Grabe. Kuya Tantan, maraming nakapaloob dyan. Hindi lang siya simple. Pero hindi lang isa. hindi po kayo nagpapatawag na doktor? Ako, per se, hindi kami nagpapatawag na doktor. Pero syempre, ang tao, tatawagin kang doktor So, irespeto natin sila. Kung yun ang gusto nila. Irespeto natin sila. Kasi ang pero medical kilala. Kung ikaw ang tatanungin, kung ikaw po, for your, personal mo po. Pero doktor tayo Alam mo kung bakit? Doctor is a teacher. Kaya ngayon, doktor ako ngayon Bakit? Nagtuturo ako Tinuturo ko. Doctor is a teacher. Then ginaguide nyo pa. Ginaguide. So, tinuturo natin. So, doktor ako. Pero yung gaya ng parang medical doctor ka, parang gano'n, na magyayabang ka, doktor ako, gano'n. Ay, hindi. Hindi gano'n. Hindi gano'n. Ang sa kanila yun it's the other side of it. Kaya nga sa pangalan, other sense. Kaya sa pangalan namin, wala kaming DR sa unahan. Ang DR lang, yung mga medical doctor. Kasi mayroong organization So, meron din kami So, ang nakalagay sa amin, pangalan mo, tapos cellular yun, CNM or CNP. CNM is Certified Nutritional Microscopist. Okay. Tapos Certified Naturopathic Practitioner. Certified Naturopathic Practitioner. Yun. Tapos, meron pa, pero yung na yun, hindi na, kasi mahaba na yung iridologist, hydrotherapist. So, meron pa yun. May hydrotherapist pa. Kaya ako po kasi naitanong, syempre. Kaya nakapaloob siya doon. Parang mag-guide din po yung mga pasyente. Naliligaw sila. On how are they going to address you. Diba? Pero tama naman po yun. Ako nga po, radtech lang ako, pero tinatago kong doktor. Diba? Pero sabi ko hindi po ako doktor. Ano po ako? MD, PhD. Mukhang doktor pero hindi. Mukhang doktor pero hindi doktor. Sinasabi ko na po kagad sa kanila. Pero kasi para mag-claim ako ng something na hindi naman ako, hindi ko gagawin yun. Kasi
kumbaga, kung ano lang yung totoo, ano na lang natin, kasi i-guide natin sila. I-guide natin sila. And then, hindi mo talaga sila mapipigilan Hindi mo sila mapipigil. Kasi, lalo na, gumaling sila sa tulong at awa ng Diyos, diba? So, hindi mo mapipigilan yun na, sabi ko, marami kami experience Marami. Makita lang niya daw lang yung clinic, gagaling siya. Hindi na pananampalataya, no? Opo, pero diba? Maraming experience talaga. Marami, oo. Yes, pero at on the top of that, at saka at the end of the day, mag-guide po natin yung mga tao, masabi po natin sa kanila kung ano yung kailangan nila, marinig at may i-console natin sila. And, sige po, Doc Shelo, medyo ayaw man po nating tapusin ang ating kwentuhan. Pero, sige po, ano po yung mga pwede mo pong ma-impart po sa kanila doon sa naging journey mo from your college days hanggang sa ikaw ay naging ngayon ay ganap na naturopathic practitioner. Ayun, sabi nga, yung profession natin, yun yung maging passion natin. At gawin natin lahat ng to ng may pag-ibig. Kasi hindi mo magagawa yung isang bagay kung wala kang pag-ibig at wala kang pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Yun ang kailangan natin. Kasi ako, hindi ko kaya kung ako lang sa sarili ko. Kaya sa tuwing haharap tayo sa pasyente, panalangin. Hindi naman kailangan mahaba. Simple lang. Usal mo. Usal mo lang. Laman ng puso. Simple lang. Yung hiling ng puso. Kaya sa mga nakapakinig, yung wala pang idea about sa naturopathy, kung gusto nating maging healthy, tulungan natin yung sarili natin. Kasi, yung mga medical doctor, mga doctors naturopathy, 20% lang halos naman yung maibabahagi nila sa'yo sa healing mo Yung 80%, sa'yo mismo na may katawan. Yung 100%, syempre, sa nagbigay ng buhay sa atin. Ngayon, ang gawin natin, sana may natutunan kanina, yung about sa healthy lifestyle. Yun kasi yung kailangan natin. Para maging maging makabuluhan naman din yung binigay na buhay at lakas sa atin. Kasi katulad ko, kung tutuusin, kumbaga parang wala na. Pero faith, yun yung natin naging best defense. Una sa lahat yung yung magagawa ng Panginoon. Kasi lagi natin tatandaan, bakit tayo nabubuhay? Meron tayong purpose sa mundong to. Yes, amen. We live, di ba? With purpose, di ba? So, pahalagahan natin yon. So, wag nating sayangin yung lakas natin sa mga bagay na walang kabuluhan. At yung pagkakataon na binibigay sa atin. Kaya, eto, ano ka ba ngayon? Wag kang dito ka lang. Mag-level up tayo. Hindi naman masama mag-level up. Lalo na kung sa ikabubuti mo. At ikapapakinabang ng kapwa. Yes. At kung maiakay mo sila sa mabuti, why not? Why not? Oo. Diba? Level up, di ba? For example, dati nagkukwentuhan lang tayo dun sa nag-level up. Akala ko nga, joke lang to Diba? Hindi. Actually, yun po. Kaya thankful po kami, no? Sa wakas, natuloy din ang aming kwentuhan ni Doc Shelo. Actually, hindi naman po kami ngayon lang nakakakwentuhan po nito. And thankful po ako kasi meron po tayong kaibigan, resource person, knowledgeable, at syempre responsible po sa kanyang profession. Pero nagulat po ako kasi hindi po ito basta naging nang ganun lang, naging practitioner ng ganun lang kasi kaya siya naging practitioner, si Shelo, kasi meron palang matinding naging pinagdaanan. Awa ng Panginoon po, isa din po kami siya mga pareho po kami nung naging may tinitingnan po kami na alternative pala is not that simple and it's not a joke talaga. Yes, may matindi po ang niya. Kaya wag po natin baliwalain, lalo na po pag ang nagpapayo po sa atin, may experience, may knowledge, at higit sa lahat, may malasakit. May pag-ibig
Di ba? Pag-ibig. At sige po, maraming salamat po. Salamat po sa Diyos, una po sa lahat, sa pagkakataon na naibigay. Kulang ngayong oras natin, no? Pero baka naman, di ba, sa mga susunod na pagkakataon ay ma-invite po uli namin kayo at sa iba pang mga pwedeng pag-usapan. At syempre, ngayon po, meron po silang somewhere here in Taytay. Meron po silang, anong pangalan po ng clinic po ninyo? Ayun, Lian Yel Natural Healthcare and Wellness Spa. So, located po siya sa 24 MC Eason Street, Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Malapit siya sa Dolores Chapel, mismo likod ng Methodist Church. Okay. Sa mga gustong bumisita, pwede naman po. Pwede naman po kayo magpa-appointment. Okay, maraming salamat po. At sana ay marami po kayong napulot, natutunan sa ating episode number 222 ng atin pong Red Dot Unlimited, powered by Teo Sea Studio. This has been your Kuya Tan PR, Pobreng Radtech, nagsasabing salamat po sa Diyos, ingatan nawa po tayong palagi. Salamat po sa Diyos. Sa Diyos.